Nagsimula dito sa Kongreso. Mula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating presidente. Hindi ko talaga mapigilan mag-react sa sinabi ng congressman na ito. Si Congressman Kunghon po ito sasalita. Ito ay press con kanina lang. Kaya nga hindi pa dapat ako magagawa ng vlog. Hindi ko napigilan yung sarili ko na hindi ito reaksyonan. Maliwanag naman yung sinabi niya, malinaw naman. Na ang lahat daw ng kaguluhang ito ay nag-umpisa lamang nang magsimulang mangarap na maging presidente ng maagap si VP Sara, si Inday Sara. At dahil na rin nga sa kagustuhan na rin ng ama nito, former President Duterte, na maging pangulo nga ito. Ito talagang nakakagigil talaga pag iisip-isipin mo dahil ginagawa tayong tanga at inosente, walang umuwang ng congressman na ito. Ang sinasabi nito ay kabaliktaran ng totoong nangyari. Parang ang ibig niyang sabihin, ngayon lang tayo nagising at nung nakaraang mga buwan, yung mga tulog tayo, yung mga sinasabi niyang ito. Ang lahat ng ito, ang katotohanan na nag-umpisa, si Romualdez, itong kanilang amo sa kamara, na ito nga ngayon pinagtatanggol nila at lahat sila ay nagiging sip-sip dito. Doon ito nag-umpisa ng mga harap nga ito na siyang pumalit na Pangulo kay Pangulong Marcos. At ito ay sinumulan niyang isulong at nakita naman ng tao ito nung isulong nga niya ang People Initiative. At maputi nga rito at nasupalpal ito, nabara ito, kaya ito ay napigilan. Pagkatapos ang sasabihin ng congressman na ito, na ang gulong daw yun na yun ay nagsimula nang mag-upisang mangarap ng maging Pangulo si VP Sara. Nakita mo na. Maliwanag naman na hindi naman ito bobo, hindi naman ito gunggong. Dahil hindi naman ito magiging congressman kung ito'y talagang may pagkaubo. Pero ang sigurado rito, isa itong sinungaling, nagpapatuloy ang kasinungalingan ito. Siguro naman alam nito na nung panahon na yun, nung 2022, ay sinabihan na nga nito ni Pangulong Duterte yung si VP Sara na huwag nang tumakbo dahil magulo nga ang politika. At higit sa roon, hindi nito kakayahin sigurado. Kaya ayun niya itong patakbuhin. Kaya nga ang pinopromote nito si Senator Bato de la Rosa at si Bongo na maging Pangulo. Tapos ganito ang sinasabi ng congressman na ito. Malayong malayo sa totoong nangyayari. At isa pa, kahit nga nangunguni siya sa survey nung panahon na yun, ng presidential election ng 2022, ay hindi siya tumakbo at sinuportahan na lang niya si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ganito yung nabubungara natin at pinapahayag niya sa publiko. I-press con kaya ito. Kaya sigurado ang mensahe niyang ito ay sa publiko niya pinaparating. Talagang manggigigil ka kung anong nangyayari sa galaw at takbo ng utak ng mga ganitong kongresista. Hindi ko naman nilalahat. Pero kulang talaga ang salita kung paano mo rin, hindi naman pwede natin kastiguhin sila. Siyempre, ginagalang pa rin natin sila kahit ganyang punong-puno sila ng kapalpak. Pero talagang hindi mo maintindihan ko na dapat mong igawad sa taong ito. Kung ano yung dapat mong ipaligo ng mga pananalita para naman hindi tayo lobas na sobrang lapastangan sa kanila. Gayong ang katotohanan ay talagang wala nang talaga sila. Ang putik na talaga ang nararapat talaga sa kanilang ipaligo, hindi na itong mga pananalita natin. Lantaran ang ginagawang panlilinlang sa taong bayan na para lang maipagtanggol at magpatuloy yung pagsipsip nila sa kanilang amo dyan sa Kongreso. Patuloy na niluluko yung tao at nilalang, sinililin lang.
na ganitong pananalita. Hindi naman tayo sabihin mo kung bakit ganito ang nagiging reaksyon natin na may panggigigil. Hindi naman sabihin natin tayo ang napipersonal dito. Pero ang mananaw ko dito, tayong sinasagasaan talaga rito. Yung ating mga totoong nakikita at mga nagiging paniniwala natin na pinipilit nitong pilipitin taong ito. Kaya nga, kailan kayo magigising ang mga kagalang-galang na congressman na ito nang matutuhan naman nilang ipaglaban kung ano yung totoo at hindi puro kasinungalingan lang. Katulad na lang nga sa Quadcom, yung hearing doon. Puro pang sapalpal kay Trillanes yung narinig natin doon. Tulad ng isang congressman na nagtanong, yung taga Bukidnon, Jonathan Flores, Congressman Jonathan Flores, sabi niya, double hearsay dahil may affidavit ng tao, tapos may clip pa na galing sa newspaper. Si Trillanes, pag tinututukan ng camera, talang lulug-lugo siya ng sulok, palunok-lunok ng laway niya. Ganito, nakikita natin yung makasinungalingan, pero patuloy silang nagtataguyod nito. Pero pag nakita nila na nagsasabi ng totoo at sumasabay naman sa gusto nila, yun ang sinungaling, kuntip. At hindi nila kuntip si Trillanes. Lantaran na nagsisinungaling ito dahil pinabulaanan ng AMLAC yung mga aligasyon nito na may marami talagang milyon-milyon ang pera ni Duterte sa mga bank account nito na galing sa droga. Pinabulaanan sa hearing kahapon niya. Sabi nga niya hindi naman talaga umiiral yung mga dokumentong ito. Ito yung Anti-Money Laundering Council, itong AMLAC na ito, yung kanilang inimbitan nga dyan. Pero tahimik lang sila. Ba't hindi nila ikuntip? Kinakaladkad sa mga irrelevant na mga impormasyon o mga ebidensya yung kanilang Quadcom na ginaganap dyan. Parang ang babait nila. Talaga, yun ang makikita mo at saka malayang-malay Trillanes na nagsasalita. Wala mala sa kanilang tumututol. May manaka-naka na nagtatanong. Napakababaw lang naman ng mga tanong. Kung susurin, wala man lang kadiin-diin. Siyempre, para nakikita natin na maging disimulado naman siguro. Para kahit papaano nga naman ay hindi lumabas na mikos-mikos lang o pambubudo lang yung ginagawa nila investigasyon dyan. Hindi naman tayo nagiging lubang lapastangan dito o nagiging labis yung pagtukoy sa kanila. Kung talagang totoo yung gusto nila, imbestigahan din nila. Binibigyan ng confidential fund na marami din namang disallowances na inilalabas yung COA. Mahal pala nila yung pira ng bayan at nagmamalasakit sila. Ba't puro ito lang ng ito? Puro lang yung confidential ng Desara ng 2022 at tinanggal na nga niya. Tapos, ito pa rin yung hinahabol nila ng hinahabol. Yung mga kay Dilima, bagong-bago lang, lumabas noong 2016 pala o 2015, may higit 200 milyon yung confidential fund nito. Na wala man lamang nalaman kung paano ito nakuha, kung paano ito inilabas, kung paano ito ginamit. O ngayon, imbestigahan nyo rin para maging patas talaga kayo na talagang totoong may malasakit kay sa pira ng bayan.